Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher. Tayo po muna yung manalangin, mga minamahal. Taas po natin ating makamay, opo, dakilat, mapagpalamang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglagis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain natapos na tikit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi at sa aking mga labi, Lord God, ikaw po maglagay, makataga, dapat bigkasi ikaw akin asahan, buksan mo pong pangunawa, kaisipan ng bawat pagkinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief, and doubt. Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Pakabalik po sa mapuan at unang tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po ay nagpabuot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga turo, mga aral na iniwan ng ating beloved Abastan Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat po ng ating pinagpalang mga baguhang narito, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers, sa ating live webcast, especially po sa ating beloved Minister Pods, beloved Tin, ating beloved Ted, beloved Minister Luke, sa kalmaman sa buhay, yan po sa dako ng USA. Purihin ang ating pinakamalapis sa Kristo. Ang ating tatalakayin, mga minamahal, pamagatan po natin, the difference God makes. The difference God makes. Sa Tagalog niyan, mga minamahal, ang kahibahan na ginawa ng Diyos o ang pagkakaiba na gagawin ng Diyos. The difference God makes. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Ecclesiastes, chapter 6, verse 11. Seeing there be many things that increase vanity, what is man the better? Verse 7. All the labor of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled. Verse 6, yeah, though he lived 1,000 years twice told, yet hath he seen no good. Do not all go to one place? God bless you po. Kindly sa Tagalog. Ecclesiastes Kapitulo 6, versikulo 11, 7 at 6. Yamang maraming bagay na nangadaragdag na walang kabuluhan. Ano ang lalong kinaigi ng tao? Dito po sa 7, lahat ng mga gawa ng tao ay para sa kanyang bibig. At gayon may, ang paglasa ay hindi nagsisiyahan. Dito po sa 6, oo, bagamat siya'y nabuhay na 1,000 taon, ay makalawang masaysay. At hindi man nagalak ng mabuti, hindi ba nagsiyayon ang lahat na nag-iisang dako? Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos na mabait sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang magpala ng kanyang banal salita. Ang tinatalakay natin, the difference God makes, sa Tagalog, ang kaibahan na ginawa ng Diyos o ang pagkakaiba na gagawin ng Diyos. Sabi ng ating nabasa sa ating teksto, Ecclesiastes, kabanatang 6, talatang 11, maraming bagay na dagdag ng walang kabuluhan. Ang tao kasi, mga minamahal, sa ginawa ng Diyos na perpekto, maraming idinagdag ang tao, pero ang sabi ng ating nabasa sa talatang 11 ng Ecclesiastes kabanatang 6, maraming bagay na idinagdag na walang kabuluhan. Kaya nga nagtatanong ang tao, ano ba ang mas maigi sa tao, mga minamahal? Dahil hindi alam ng tao, mga minamahal, kung ano ang mabuti sa kanya. Dahil hindi niya naunawaan na yung pagkakagawa ng Diyos sa kanya at anong bagay ang meron siya na ibinigay ng Diyos ay sapat na yon. Kaya ang tao ay nagtatanong, ano ang lalong maigi sa tao? Kaya sabi ng verse 7, mga minamahal, lahat ng gawa ng tao ay para lamang sa kanyang bibig. Subalit hindi niya ito nalalasahan. Ang ibig sabihin, yung gusto ng tao ginawa niya, mga minamahal.
Tinikman niya ang lahat ng bagay. Pinuntahan niya ang gusto niyang puntahan. Ginawa niya ang gusto niyang gawin, mga minamahal. Ang ibig sabihin na hindi niya nalasahan, mga minamahal, hindi rin siya naligayahan. Hindi siya nagkaroon ng contentment. Hindi siya nasiyahan, mga minamahal, sa lahat ng bagay na ginawa ng tao. Kaya sabi ng verse 6, mga minamahal, mabuhay man ang tao ng 1,000 taon, nagsisiyaon ang lahat sa iisang dako lamang. Ibig sabihin, kung humaba ang buhay ng tao, humaba ng humaba, mga minamahal, at hindi niya naunawaan, mga minamahal, kung ano yung kakaibang ginawa ng Diyos sa kanyang sarili at sa bagay na nasa libutan na para pakinabangan ng tao, mga minamahal, ang tao ay pupunta lamang sa isang dako. Ano yung isang dako, mga minamahal? Kung naunawa ng tao kakaibang ginawa ng Diyos, isang dakong tunay na tahanan o sa langit ang pupuntahan ng tao. Subalit kung hindi naman maunawaan ng tao ang kakaibang ginawa ng Diyos, mga minamahal, isang dako pa rin ang kanyang pupuntahan, yun ang sinasabing kabaligtaran ng langit, ang sinasabing impyerno. Kaya dapat maunawaan ng tao, mga minamahal, ano ba ang kakaiba na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Dapat nating maunawaan niya yun yan, mga minamahal. Ang unang bagay na dapat maunawaan ng tao sa kakaibang ginawa ng Diyos ay yung pagpili sa Kanya. Ay yung paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi dahil sa ikaw ay naisama rito o kaya nagnanais kang gumaling ang iyong karamdaman, malutas ang iyong buhay, paggaling ng iyong karamdaman, paglutas ng iyong problema, iniwanan mo na ang Diyos na nagbigay sa iyo niyan. Hindi mo na-appreciate, mga minamahal, kung ano ang kakaibang ginawa ng Diyos. Dahil kung pumunta ka sa doktor, sasabihin ng doktor na gagaling ka. Pero walang kasiguraduhan, mga minamahal. Pag pumunta ka sa mahal na Panginoon, pag ang Diyos ang nagsabing gagaling ka, yan, meron niyang kasiguraduhan. Pero bago yan mangyari, mga minamahal, dapat maunawaan mo munang narito ka. Hindi para pagalingin lang Diyos na iyong karamdaman at bumalik sa kasalanan. Narito ka hindi para malutas lang ang iyong problema. Pag lutas na ang iyong problema, magpakaligaya ka uli sa kasalanan. Dapat mong maunawaan ang kakaibang ginawa ng Diyos para sa iyo, una't higit sa lahat, na ikaw ay piliin ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kindly po. The book of Psalm chapter 65, verse 4. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. The book of Proverbs chapter 1, verse 33. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. God bless you po. Dito po sa mga awit sa 65, talata po ay 4. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisihan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 33. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi po ng malakas na praise the Lord. Unang bagay na dapat nating maunawaan ang kakaibang ginawa ng Diyos ay yung pagpili sa atin. Dahil sa sanlibutan, mga minamahal, hindi ka pipiliin ng sanlibutan, ikaw ang pipili. Naunawaan natin yon. Gagamitin mo yung free will mo para piliin mong ikaw ay maging sa taga-sanglibutan. Gagamitin mo yung free will mo para piliin mo ang mga bagay na sa sanlibutan. Gagamitin mo ang free will mo para ilagay mo ang iyong sarili sa kasalanan sa sanlibutan. Pero kakaiba ang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng ating mahal na Jesucristo, tawagin kang mapalad. Sa paanong paraan ang sabi, mapalad ang pinili ng Panginoon at pinalapit sa kanyang tahanan. Yun ang unang bagay na natin dapat maunawaan, nakakaibang ginawa ng Diyos, mga minamahal. Kaya pala tayo narito, kakaiba ito.
Hindi kagaya ng ibang ating napuntahan noon, na ating pinanggalingan noon, mga minamahal, na maaari tayo ay walang magawa, nasama ng ating barkada, nagsasayang tayo ng oras. Ngayon, wala na tayong sinasayang na oras, mga minamahal. Malaga na ang bawat araw na makita natin ang ating sarili na tayo'y kasama sa mga mapalad na pinili ng ating mahal na Panginoon na may kalayang palaging purihin ng ating mga labi, ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo, na madama natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag hindi ka pinili ng Diyos sa katotohanan, kahit saan kang fellowship mapunta, wala kang mararamdaman. Ang mararamdaman mo, ang sakit ng iyong karamdaman, ang bigat ng iyong problema, ang iyong kalungkutan, wala kang katiwasayan, iyan ang mararamdaman mo. Pero kung maunawaan mo ang kakaibang ginawa ng Diyos sa buhay mo, na pinili ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang mararamdaman mo, ang matamis at banal na presensya ng ating mahal na Panginoon na magbibigay ng katiwasayan at kapayapaan sa iyong kalooban. Kaya sabi ng ating nabasa, mapalad ang tao na iyong pinili at pinalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Pag narito ka, masaya ka. Pag nasa gawain ka ng mahal na Panginoon, masaya ka. Lutas ang lahat ng iyong problema, wala kang problema. Kailan babalik ang problema o mananatili ang problema pagka hindi ka nag-concentrate sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Pero pag nandito ka, isa lang ang aim mo, mga minamahal, ang goal lang natin ay madama ang matamis at banal na presensya ng ating mahal na Jesucristo. Sinasabing, mapalad ka na pinili ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Ito ang kakaibang ginawa ng Diyos sa buhay mo, na ikaw ay napabilang sa mga banal na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sa bawat araw, may nangyayaring disgrasya, mga minamahal. Kagaya nung nangyari sa amin nung isang araw, Biyernes, mga minamahal, o Wednesday rather. Papunta kami sa gawain natin dito, mga minamahal. Kaya pala traffic, dahil doon sa unahan, mga minamahal, merong naplata na napakalaking sasakyan. Siguro 20-wheeler yun kasi napakahaba, mga minamahal. So nag-cause siya ng traffic. Dito ka pa lang sa Paso de Blas, mga minamahal. Dahil traffic, iginit-git ko yung aking sarili sa left lane, mga minamahal, pero yun ay mga truck. So kasabay ko yung napakalaking truck, nandun ako sa tagiliran niya, mga minamahal. Dahil nandun ako sa tagiliran, mayroong biglang sumulpot na kotse na biyos, na kulay gray, mga minamahal. Pag siksik siya sa akin, nakita ko siya sa side mirror, pinabayaan ko siya. Sa isip-isip ko, sige, mauna ka na. Pero pag una niya sa akin, kinalad ka siya ng napakalaking truck na nasa tagiliran ko, mga minamahal. Isipin niyo kung walang ating mahal na Jesucristo, walang mag-uudyok sa'yo kung ano ang gagawin mo. Kung hindi gagawa ng kakaibang bagay sa'yo ang ating mahal na Panginoon, yung oras na yon, ako ang nadisgrasya, mga minamahal. Actually, sa ating paglalakbay, payapa lang tayo. Nagpuri ka sa malapon, payapa kang aalis sa bahay mo, payapa kang darating. Pero nung araw na yon, mga minamahal, pag-alis pa lang sa bahay namin, parang iba yung aking pakiramdam. Habang ako'y nagmamaneho, taas na ang taas yung aking kamay. Yung iba yung pagpupuri ko sa ating mahal na Jesucristo. Noon pala, may disgrasyang magaganap. Hindi sa anak ng Diyos, kundi sa taong hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay gagawa ng kakaibang bagay sa iyo. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay maglalagay ng bayang kapalit mo. Instead na ikaw ang mapapahamak ang bayang hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Proverbs o Kawikaan, Kabanatang 1, ang talata ay 33, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay, at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Ito ang kakaibang bagay na ginawa ng Diyos. Matapos na tayong piliin, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Hindi ba nararamdaman natin yan? Nangungusap ang Diyos sa bawat pagkilos, sa iisipin mo, sa sasabihin mo, sa gagawin mo. Nangungusap ang Diyos. Maliban na lamang na hindi ka nakikinig, iba ang pinakikinggan mo. Hindi ang Diyos sa langit kasi sa libutan meron din Diyos. Hindi ba? Sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay sa iyong amang dyablo na sisimula pa ay sinungaling. Tinatawag siya, mga minamahal, na Diyos na sanlibutan.
Iba ang bulong niyan sa'yo, mga minamahal. Ang bulong niyan sa'yo, gumawa ka ng kasalanan. Ang bulong niya sa'yo, mangapi ka ng kapwa, malabang ka ng kapwa. Ang bulong sa'yo ng kaaway, huwag mong gawin ang kalooban ng Diyos. Pero ang ibubulong sa'yo ng ating mabait na Diyos sa langit, ang ating mahal na Panginoon, gawin mo ang kanyang kalooban. Pagpapalain ka, gagawa ng kaibang bagay ang Diyos, pabor para sa'yo. Kaya sabi ng ating nabasa, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Ano ba na mangyari sa sanlibutan? Sumamawa ng sanlibutan, mga minamahal, didinggin mo ang tinig ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, gagawa at gagawa ng kakaibang bagay ang Diyos para sa iyo. Makikita mo ang pagkapahabag sa paligid mo, ikaw na anak ng Diyos, mananatili kang intact na sa iyo ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa banal na kasulatan, mga minamahal, gamitin natin ang mga istorya ito sa banal na kasulatan kung paano ang Diyos ay gumawa ng kakaibang bagay. Hindi ko po ata naisulat. Kindly, Mateo chapter 9 verse 20. At ihahanda natin ang 2 King chapter 17 verse 12 and 14. Kindly po. The Gospel in Matthew chapter 9 verse 20. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. Verse 22. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. Mateo Kapitulo 9, versikulo 20, talo sa 22. At narito, isang babaeng inagasan na may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Darapat paglingon ni Jesus, pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At gumaling ang babae mula sa oras na iyon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Doon sa pinanggalingan natin, hindi pwedeng pumalakpak ng malakas. Di ba? Pero ngayon, dito, pwedeng pumalakpak ng malakas. Pwede rin magsabi ng malakas na praise the Lord. Yan lang ang ingay nyo. Huwag kayong gigawa ng ibang ingay. Pag yan lang ang ating sound, narinig ng kapitbahay natin, pati sila, pagpapalain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating nabasa, mga minamahal, ano ang kalagayan ng babae? Ang sabi, 12 taon siyang inaagasan. 12 taon, mga minamahal. Sa madalit salita, sa 12 taon, kung meron siyang ari-arian, mga minamahal, meron siyang kabuhayan, gagamitin niya yon para gumaling siya. Sa madalit salita, maaaring ginamit niya. Nanggaling siya kung saan-saang doktor, sa quack doktor, sa magagaling na doktor, sa mga espesyalista, at saan-saan, at marami siyang ininom na gamot. Maaari. Kagaya ng ating beloved brother na nagpatotoo kanina, mga minamahal. Hindi ba? Kasi gusto niya gumaling sa kanyang karamdaman. Pero isang araw, sa kugustuhan niyang gumaling sa karamdaman, kung ano-ano ang kanyang ginawa, mga minamahal, naging taong grasya na siya, nasa lansangan na siya, mga minamahal. Nawala siya sa kanyang sarili. Pero sa babaeng ito at sa ating mahal na kapatid, nagpatotoo kanina, gumawa ng kaibang bagay ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, na ang babaeng ito ay mapalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo during earthly ministry ng ating mahal na Panginoon, na hawakan niya lang ang laylayan ng damit ng ating mahal na Panginoon, gumaling ang kanyang pananampalataya. Kaya sabi ng verse 22, datapot paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na yon. Paano siya gumaling? Hindi na siya gamot, mga minamahal. Dahil 12 years na siyang may karamdaman. Maaring wala na siyang kabuhayan, kaya nakipagsiksika na lamang siya nang mapakinggan niya na merong Jesus na nagpapagaling. Sa kanyang pakipagsiksikan, mga minamahal, hindi na pera ang ginamit niya. Ang ginamit niya, pananampalataya, gumawa ng ibang bagay ang ating malapelo sa kanya. Sabi ng ating nabasa, na-discern ng ating malapelo kanyang pananampalataya. Kaya ang sabi ng malapelo, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya.
Kaya pag gumaling ka sa pananampalataya, anong tawag dyan, mga minamahal? Kakaibang ginawa ng ating Diyos. Yan yung ating titulo, The Difference God Makes. Gagawa sa iyo ng kakaibang bagay ang ating mahal na Panginoon. Pero wala kang gagastusin, mga minamahal. Wala kang pupuntahan, pero meron kang lalapitan at sasampalatayanan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pinag-uusapan natin na gumawa ng kaibang bagay, malapit ay sa kagalingan. Paano naman ngayon sa tinatawag na kahirapan? Basahin natin. Kindly po. The second book of Kings, chapter 17, verse 12. For they served idols, whereof the Lord had said unto them, Ye shall not do this thing. Verse 14. Notwithstanding, they would not hear, but hardened their necks, like to the neck of their fathers, that did not believe in the Lord their God. God bless you po sa Tagalog. Ikalawang mga hari, Kapitulo 17, versikulo 12. At sila nagsisipaglingkod sa mga Diyos-Diyosan na sa kanila ay sinabi ng Panginoon, huwag niyong gagawin ang mga bagay na ito. Beloved Brother Joey, ano ating binabasa? First King? 2 Kings. Ano ba yung ating nabasa ating beloved Doc kanina? Second King? Excuse me, First King. First King chapter 17, verse 12 and 14. Kindly. The first book of Kings, chapter 17, verse 12. And 14. First Kings, chapter 17, verses 12 and 14. Amen. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. 14. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. God bless you po. Kindly. Beloved Brother Joey. Dito po sa unang mga hari, Kapitulo 14, versikulo 12 at 14. Tumindi ka nga, umuwi ka sa iyong bahay, pagpasok ng iyong mga paa sa bayan ng mga First King na Mamamat. tayo. First King na tayo, Beloved Brother Joey. First King chapter 17, verse 12. Dito po sa mga unang hari, Kapitulo 17, versikulo 12 at 14. Amen. Amen. Praise the Lord. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at handa sa akin at sa aking anak upang aking makain bago kami mamatay. Versikulo 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina na hindi magkukulang, o ang mga banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw ng magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Naiwan ata ating beloved Brother Joey yung salamin niya. May nahirapan siya magbasa. Siguro dadagdagan natin yung spotlight natin doon para lumiwanag. Pumalakpak na ba kayo? Nakalimutan ko. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nakalimutan ko tuloy na pumalakpak na kayo. Kanina yung ginawa, ang tinalakay natin, yung kaibang ginawa ng mahal na Panginoon sa kagalingan ng karamdaman. Pananampalataya ang ginamit ng babae, gumawa ng kaibang bagay ang ating mahal na Panginoon. Ngayon naman sa kahirapan, sa panahon ni Elijah, ni Elias, mga minamahal, 3 taon ang kagutuman.
Inutusan siya ng mahal na Panginoon, pumunta ka sa Serapta. Andon ang babae, sabihin mo na pakainin ka. Sabi ko, pagdating ni Elijah, mga minamahal, sabi ng Panginoon, pakainin mo ko. Sabi ng babae, Panginoon, buhay ang Panginoon, wala kami rito kundi konting langis lamang at arina na aming lulutuin at kakainin ng aking anak at maghihintay kami ng kamatayan. Sabi ni Elijah, mga minamahal, bilang prophet of God, gawin mo ang gusto mo. Ang ibig sabihin, kung gusto mo magluto ng tinapay para sa iyong anak, gawin mo. Pero bago mo gawin yan, gawin mo muna ang inuutos ng Panginoon, pakainin mo muna ako. Yun ang utos, mga minamahal. Eh kung sa inyo inutos yun, kakainin ko na nga lang ito, lulutuin ko na lang. At maghihintay kami ng kamatayan ng aking anak. Sino pang Diyos ang sinasabi mong ibigay ko sa'yo? Papakainin kita, ikakainin namin ito. Pero sabi ni Elijah, mga minamahal, ni Elijah, ni Elias, gawin mo gusto mong gawin. Pero bago mo gawin yan, sundin mo ang inuutos ng Panginoon, pakainin mo muna ako. Kaya ang ginawa ng babae, mga minamahal, niluto niya ang tinapay, ginamit niya ang konting langis ng maluto na ibinigay niya kay Elijah bilang propeta ng Diyos na nag-uutos sa kanya at nagluso siya ng kanya para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Subalit nagtaka siya, mga minamahal, 3 taon na tagutom ang lumipas. Sabi ng ating nabasa, kailanman hindi naubos ang arena, kailanman ay hindi naubos ang langis. Anong tawag dyan? Kakaibang gagawin ng ating mahal na Panginoon. Pag sinunod mo ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hindi mabigat na salita para sa iyo, malalampasan mo ang kahirapan, kaya kang pasaganahin sa mahabang panahon ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Actually, nangyayari sa atin yan, hindi ba? Na matutuhan natin, mga minamahal, ang tamang paraan ng pagbibigay. Ginagawa muna natin kung ano na ipangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Bago mo bawasan ang meron ka, bago mo bawasan, unang-una mong alasin ang tinatawag na tithes para sa mahal na Panginoon at magpakita ka ng pag-ibig mo para sa mahal na Panginoon. Kaya ibibigay mo'y buo. Pag binigay mo ang buo para sa mahal na Panginoon, gawin mo ang gusto mong gawin. Bumili ka ng pagkain para sa iyo, sa iyong pamilya, magbayad kayo ng iyong mga bills, at ikaw ay maglaan ng extra expenses para sa lahat ng iyong pangailangan, magtataka ka na ibigay mo na ang bahaging para sa Panginoon, nagpakita ka na ng pag-ibig para sa ating pinakamahal na Jesucristo, yung natira para sa iyo, kailanman na hindi naubusan, lalo ka pang pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang tawag dyan ay kakaibang ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Hope, mga minamahal, sinong hindi nakakalam ang Panginoon ang may gawa nito. Walang pwedeng gumawa nito, mga minamahal. Kaya dapat malaman ng marami, ipagsasabi natin na ang Diyos sa langit ang tanging pwedeng gumawa nito. Kindly. The book of Job, chapter 12, verse 9 and verse 10. Who knoweth not in all this, that the hand of the Lord hath wrought this? In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind. God bless you. Job, Kapitulo 12, versikulo 9 at 10. Sino hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ay siyang gumagawa nito? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Sino hindi nakakaalam nito? Amen? Sino hindi nakakaalam nito? Pinagpala tayong alam na natin na ang pwedeng gumawa ng lahat ng bagay na ito ay walang iba, kundi tangi lamang ang kamay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya pag pinaglikuran mo ang ating mahal na Jesucristo, ang nasa iyo ay ang kamay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pag nasa iyo ang kamay ng ating mahal na Panginoon, lutas na ang lahat ng problema mo sa buhay. Ang kaaway mo ay kaaway ng Diyos, ang kahirapan mo ay magiging kasaganahan, ang kalungkutan mo ay magiging kagalakan, ang panalangin mo sa bawat sambit ng iyong labi, hindi mo pa binibigkas, meron ng katugunan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit nagaganap? Sabi ng verse na ating nabasa, sapagkat nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Sa makatuwid, lahat ng nilikha ng Diyos na may buhay ay nasa kamayan ng ating mahal na Panginoon. Higit ang tao na nilikha ng ating mahal na Panginoon.
Kaya ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, walang kalugihan, mga minamahal. Amen? Walang kalugihan. Pero nabe-bless kami sa inyo. Dahil kahit saan tayo pumunta, sumusunod kayo. Hindi ba? Kaya magpagawa tayo ng malaki. Pag nandyan na kayo, maliit pa rin. Pagawa ulit tayo ng malaki. Susunod naman yung iba, maliit pa rin. Kaya sa Jesus Miracle Crusade, pagawa tayo, malaki, malaki, malaki. Pero pag nandito na kayo, maliit, maliit, maliit. Kailangan talaga malaki. Siguro Astrodome na kinakailangan susunod nating ipapagawa. At magaganap, mga minamahal. Ipagpe-pray natin yan. Dahil sabi ng ating nabasa, ang Diyos ay gumagawa ng kakaibang bagay. Yung mga wala nga sa katotohanan, napakalaki. Pasyalan lang. Yung sa atin, dapat lakihin natin dahil ito ang ating bahay panalanginan para katagpuin ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya patuloy tayo, pag naglunsad na tayo, nag-launch na tayo ng ating project, mga minamahal, para sa isang malaking bahay, sambahan, taas ang kamay na makikibahagi. Lahat ba nakataas ang kamay? Simulan na natin mamaya. Simulan na natin. Hanggat na nasa level 1 pa tayo, bago matapos ang pandemic, meron na tayong Astrodome para sa ating main church na pananambahan. Kasi nagtaas kayo ng kamay. Nagtaas kayo ng kamay, huwag nyo nababawiin yan. Pag binawi nyo yan, lagot kayo sa mahal na Panginoon. Pero pag hindi nyo binawi, lalong gagawa ng kakaibang bagay ang ating mahal na Panginoon. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, lahat ng pabor ng ating pinakamalapit na Jesucristo ay nasa atin. Kindly po, sa ating mga last verses, maghanda po ating magpaawit, mga manugtong. The book of Deuteronomy, chapter 28, from verse 6 up to verse 10. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. The Lord shall command the blessing upon thee in the storehouses, and in all that thou settest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. God bless you po. Beloved Brother Joey, verse to verse tayo. Verse 6, Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 6, tuloy ang basa hanggang 10. verse to verse tayo, beloved Brother Joey. Verse to verse. Verse 6, begin at verse 6, kindly. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Gagawin itong kakaiba ng Diyos para sa iyo. Sa iyo lamang gagawin at hindi sa iba. Sabi, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Saan ka man pupunta, malumaman ang panahon at maging bago ang panahon sa lugar na iyong pupuntahan. Sa iyong pagpasok at paglabas, sabi ng ating nabasa, binitawan ng salita ng Diyos, ikaw ay magiging mapalad. Kaya ibang bagay na gagawin ng Diyos, ito ay para sa iyo. Next verse, kindly, verse 7. Dito po sa 7, pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Amen. Walang pwedeng makipag-away sa iyo, mga minamahal. Dahil sabi ng verse 7, sasaktan ng Panginoon mo sa harap mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sa harap mo mismo, makikita na yung mga mata na sila'y sasaktan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi, sila'y lalaban sa iyo na 100 at tatakas sa harap mo na 700. Ibig sabihin, kahit gumawa pa sila ng hukbo, paramihin ang kanilang hukbo, mga minamahal. Pag lumaban sa iyo, hindi sila magtatagumpay dahil sila'y sasaktan ng Diyos sa iyong harapan. Pati si Satanas, hindi magtatagumpay sa iyo. Mga karamdamang darating, ipapadala ng kaaway ng Diyos, mga kahirapan, lahat yan ay kaaway. Sabi ng banal na kasulatan, dumami man sila, hindi sila magtatagumpay laban sa iyo. Verse 8, kindly. Dito po sa 8, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain kanya
sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong kamalig. Magbukas ka ng negosyo sa iyong ipunan ng kayamanan. Igagawad sa iyo ng mahal na Panginoon. Ano man ang hawakan ng iyong kamay, pagpapalain ng ating pinakamamahal na Jesucristo at pagpapalain ka sa lupain na ibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, saan ka man mapadpad, habang ang Diyos ay Diyos mo at ikaw ay anak ng Diyos, gagawa ng kaibang bagay ang Diyos para sa iyo, pagpapalain at pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Verse 9, Dito po sa 9, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang katatagan ay ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Walang katisuran, mga minamahal. Ano man ang mangyari, hindi ka mawawala sa mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil sabi ng ating nabasa, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya. Ang tawag sa iyo ay Holy Nation ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Subalit, ang sabi, dapat mong galapin ang Kanyang mga utos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Pag nagawa natin yan, sabi ng ating nabasa, ang katatagan mula sa mahal na Panginoon ay ibibigay sa bawat isa nga na kanyang mga anak. Verse 10, last verse, kindly, maghanda na po ating malugtog at magpaawit. Dito po sa Gs, at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. At mapapatunayan ng lahat ng bayan ng buong lupa, mga minamahal, sabi ng ating nabasa na ikaw ay tinawag sa magitan ng pangalan ng Panginoon at sila ay matatakot sa iyo dahil mauunawaan nila ang meron ka, ang Diyos na gumagawa ng kaibang bagay, mga himalat kababalaghan na ang kapangyarihan ay nanggagaling sa Diyos na ating pinaglilingkuran, walang ibang ating pinakamamahal na Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting, bakit nga ba, Panginoon? Dahil mula nang tanggapin natin ang mahal na Panginoon, hindi natin lubos maisip at tayo ay nagtatanong, bakit tayo pinili ng ating mahal na Panginoon? Tayo'y pinili, sabi ng ating pinag-aralan, dahil gustong gumawa ng kakaibang bagay ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Lahat ng mga dala niyong baguhan, dali niyo sila sa harapan. Tayo po umawin. Hallelujah. Mula nang tanggapin kita, Panginoon, di ko lubos maisip. Parahanin po natin yung mga baguhan natin. Tinanong, Bigyan natin silang daan. bakit nga ba, Jesus, bakit pinili mo ang isang nilalang na tulad ko? At kung iisipin lang, ako'y wala namang nagawa upang iyong kalulugdan. Kaya sa habang may buhay, pasasalamat ko'y sa'yo. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Kaya Jesus, ang munting alay ko ay tanggapin. Walang iba. Walang iba kundi ang buhay ko sa'yo ay nanggaling. Pagkat alam ko dahil lamang sa pag-ibig mo. Hallelujah. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Sabihin natin, sinasamba kita. Sinasamba kita,
aking Panginoon. aking Panginoon. Hallelujah. Sa pag-ibig mo sa akin, sa habang Thank you so much, Lord God. nagpupuri ako, Paglilingkod sa iyo. paglilingkod sa iyo, At susunod, susunod sa kalooban mo. sabihin natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung iisipin lang, ako'y wala na ba nagawa upang iyong kalulugdan. Hallelujah. Kaya sa hangay buhay, Masasalamat ko'y sa'yo. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Kaya't Jesus, ang munting alay ko'y tanggapin. Ang munting alay ko ay tanggapin. Walang iba. Walang iba, hindi ang buhay ko sa'yo ay nanggaling. Pagkat alam ko, dahil lamang sa pag-ibig mo. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Hallelujah! Kaya, Jesus, ang munting alay ko ay tanggapin. Walang iba kundi ang buhay ko. Walang iba kundi ang buhay ko sa'yo ay nanggaling. Pagkat alam ko, dahil lamang sa pag-ibig mo. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Hallelujah! Kaya, Jesus, ang munting alay ko ay tanggapin. Hallelujah! Thank you so much. Walang iba kundi ang buhay ko sa'yo ay nanggaling. Pagkat alam ko, dahil lamang sa pag-ibig mo. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng ating pinagpalang baguhan, tanggapin yung ating malapit, ating beloved co-preacher, beloved brother, Joey Mansell. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga baguhan, mga bisita, kayo po'y lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil siya mismo ang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain. Nasaksihan niyo po, narinig niyo ang mga buhay na patotoo na talagang ito'y kamanghamanghang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan po ay magaganap din po sa inyo kung tapat po kayo na talagang tatanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagbahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na muli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay at hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ikaw ay tapat, ikaw sincero at nais mo talagang magbago, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ilulubog ka sa tubig through immersion po ito. Baptism in water in Jesus' name. At ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Pag napatawad na ang kasalanan mo, sasayo naman ang banal na Espiritu. Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya nga sa ating mga bisita, ating live webcast viewers, pagkatapos mong sumampalataya, nakapagsisi ka na, mag-decide po kayo. Huwag po kayong lumisan sa banal na gawain. Maging dyan po sa ating mga viewers kung saan kayo naloon para makasigurado magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal ko, sumunod po kayo sa panalangin. Amen. Praise the Lord. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, narito po ako, taos-puso, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Taos-puso kitang tinatanggap bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay, at ako'y nangangako na maglilingkod sa iyo ng buong katapatan mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah, praise the Lord. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang ng Malapastor Evangelista Wildy Almeda, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taos-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Amang banal, isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa 4 na reglamento na isagawa na po yung pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, maging yung pangalawa, yung pagsisisi sa kasalanan. Yamang nagsisi na sa kasalanan at tinanggap nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, kayo po ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus upang makasiguro ng kapatawaran ng inyong mga kasalanan. At magpapatuloy po tayo sa takdang panahon, siya naman ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Pag sumayo ang banal na Espiritu, wala kang katatakutan sa huling panahon. Isa lang katatakutan mo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na masunod ang kanyang lahat ng kalooban. Kaya ang gagawin natin, magpapatuloy po tayo. Anyayahan po natin ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak, yung mga hindi pa po naliligtas. At doon po magsisimula. Lahat naman ng iyong pangangailangan, lahat ng iyong mga dalangin, habang tumataas ang antas ng iyong pananampalataya, dumadalo ka ng dumadalo, tinitiyak natin, idaragdag na lang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa spiritual. God bless you po at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ko sa ating Holy Supper. Amen. Praise the Lord. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay magkakaroon po ng ating nilay minsan pa maminamahal sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, maminamahal, 2,000 taon na nakaraan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At habang inaawit po natin, maminamahal, ang awit na ito ay ihanda na po natin ating mga puso
upang tayo po'y sumalo sa ating pananahaponan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Gawin po nating panalangin, mga minamahal. Ang awiting ito. Hallelujah. There is Jesus. Hallelujah. 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 There is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is Jesus. Hallelujah. Beloved, there is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na minamahal. Tayo po ay minsan pa nagsasariwa ng dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Pinagpala po ating buhay, simulan tayo po makakilala sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pagpapala, spiritual, physical, material pagpapala ay tinatamasa po natin, mga minamahal. Bunga ng kaligtasan, pruweba ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag po natin kalilimutan, mga minamahal. Palagi po natin alalahanin ang dakilang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Ang hari ng mga hari, Panginoon, mga Panginoon. Ang lumikha ng lahat ng bagay, the Alpha and Omega. Isang araw, bumaba dito upang ialay niya kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Para sa ating kaligtasan, mga minamahal. Napakapalad po natin, mga minamahal. Di man tayo karapat-dapat, subalit narito tayo. Lahat ng pagpapala ay sa lahat kaligtasan, buhay na walang hanggan, ay ating angkin-angkin, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ginamit ng ating dakilang Diyos, ating beloved noble parents in the Lord, na ipinangal buong katotohanan, amin na mahal. Kaya tayo po, mga minamahal, ay nakatitiyak, amin naman ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Tayo po muna, mga minamahal, ay magbulay-bulay sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Looking unto Jesus, or there is Jesus, the author and finisher of our faith. Masdan natin ang ating mahal na Panginoong Jesus
na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, para sa ating mga kasalanan. Kanya pong tiniis ang lahat ng hirap, lahat ng kahihiyan, mga minamahal. Hallelujah. Para sa atin na tayo po dapat ang magdanas ito, mga minamahal, magdusa. Ang sabi po, may surely he hath borne our griefs. Kanya pong dinala ang ating mga karamdaman, ang ating kapanglawan, lahat, amin na mahal, ay inako ng ating mahal na Panginoon. Sinaktan ang ating mahal na Panginoon. Ang kanyang anak at dinalamhati. Nasugatan siya dahil sa ating pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. At sa magitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Habang hawak po natin, mga minamahal, ang tinapay na ito po ay nagsimbolong katawan ng ating mahal na Panginoong Yesus na pinagputol-putol dahil sa atin, mga minamahal. At mamaya naman ang katas ng ubas na ito po ay nagsimbolong dugo ng ating mahal na Panginoon na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po muna ay magkaisang tumalangin, mga minamahal, na pagsisisi. Tiyakin po natin, mga minamahal, na karapat dapat tayo na sumalo sa napakabanal na hapunang ito, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagsariwa natin, sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon Yesus. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, pinakamamahal na Panginoon Yesus. Sa pangungunang panalangin ng aming kagalang-galang na mga Pastor Evangelist Valdez Estrada Almeda, kami po ay lubos na nagpapakababa, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpungan sa mga kainang na pagbibigyan, mahal na Panginoon, pagsalangsang sa mga kautusan, patawarin mo kami, patulungan mo ang bawat isa, masunod po namin lahat mga kautusan, mahal na Panginoon. Hallelujah! Maging kaaya-aya kami at maluwalhating labos sa iyong banal na pangalan sa aming mga buhay. Maging handa kami sa na yung pagbabalik at magamit mo rin kami sa napakalawang mga gawain. Mahal na Panginoon, pinangungunahan na amin na mag-ginagala, magulang sa beloved children, mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Purihin natin, mahal po yung mami na mahal. Hawakan po natin ang tinapay. Ito po'y nagsimbolong katawan ng ating mahal na Panginoong Yesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng ating mahal na Panginoong mami na mahal, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin sabay-sabay ang tinapay namin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos sa makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipahan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin sabay-sabay ang katas ng ubas. Maminama. Hallelujah. Ang mga puti mo. Salamat po sa kaligtasan na binigala mo sa akin. Hallelujah. Kanin mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo mag-iisa.
tinapay ng buhay. Ito ang sari ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayubay. Dakilang ipag-ibig. Yan ang dugong itinigis. Ang aking patunay, ako'y kasama ng namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay na ako'y kasama ng namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na Ito ang aking patunay na ako'y kasama ng namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay na ako'y kasama ng namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay na ako'y kasama ng namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Salamat mo sa pag-ibig na walang hanggan sa amin. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Habang kami nabubuhay, pupurihin ka namin. Paglingkuran ka namin, mahal na Panginoon. Salamat po sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tayo patadako sa ating mga pangailangan, Mami naman.
ano man ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinapatunayan palagi ng ating mahal na Panginoon, may namahal. May katugunan ng lahat ng ating madalangin sa unang dalangin ng ating kagalang-galang na mahal na Pastor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pinagkaloob mo sa amin namin ginagalang na magulang sa iyo. Ating beloved Paul Pastor, beloved Mama Dee, beloved children, mahal na Panginoon. Nangaral na buong katotohanan, mahal na Panginoon. Tinatamasa namin ngayon ang totoong pinagpalang buhay. Katiyakan sa buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kalakasan, mahabang buhay namin, mahal ginagalang, mahal Pastor, beloved children, at lahat ng walang hanggang pagpapala, spiritual, physical, material, pagpapala na binubuhos mo upang patuloy na ipapangarap nag-iisang Ebanghelyo sa buong ginapa. Bago ka magbabalik, mahal na luwas po namin, pinapurihan ka at pinasalamatan, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin yung panalapangal. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah! 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 Pagkami naman, ilihas po natin mga sarili. Ipatong po natin isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin ang kagalang-galang na mahal na Pastor, naglihas po sa atin, sa ating mga loved ones, mga minamahal, sa ating mga kapatiran sa buong mundo. At i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu, karamdaman, problema, manyaro, bisyo. Sa pangalan ni Jesus, demonyo na lahat ng uring karamdaman, demonyo sa cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, desperation, mortal problems, spiritual problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, demons of poverty. Cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be healed, be healed, be healed, be blessed in Jesus' name. So plumb, so sober, right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa katugunan mo po sa lahat ng aming mga dalangin. Hallelujah, sa dakilang tagumpay. Araw-araw na tagumpay na pinagkakalob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sapat na rito ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos ng panalangin na nakakabot sa trono ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bilang pasasalamat, pagpupuri, pagluwalhati sa banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. A million times sa pagpupuring katagang, hallelujah, praise the Lord, ay ating isisigaw. Sabay luksongin ng 3 beses. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus! We love you so much, Lord Jesus! Hallelujah! 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 Purihin ang ating mahal. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord! At tinatawag ko na po our beloved Dr. Rick Alarcon, mga minamahal, for our special offering. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! God bless you, Brother Preacher, Brother Ralph Blanco. At mga sa ating po mga pagsagwa ng ating pong special monthly offering po habang tinatawagan ko po ang ating pong minamahal na kapatid na mananalangin po sa ating pong special monthly offering po. Mga minamahal, ito po ang pagsagwa natin ng special monthly offering ay once a month lamang. Monthly, once in a month po. Sa huling linggo po ng kasalukuyang buwan, tayo po ay nagsagawa o nagbibigay ng ating pong special monthly offering, mga minamahal. Huwag niyo po kalilimutan. Ito po ay para po sa gawain ng ating pong mahal na Panginoon. Inulit ko po, once a month, isang beses lamang po sa loob po ng isang buwan, at pong isinasagwa, ang bagay nito, tayo po ay nagkakalob na ito special monthly offering, mga minamahal, isang beses lamang po sa ating sa loob po ng isang buwan, para po sa patuloy pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At nakadeploy na po diyan, ating minamahal mga ushers, ating minamahal ushers, sa kalapong hawak-hawak na offering clothes, mga minamahal, dyan nyo po kindly, nyo po may drop, may hulog po, ang yung ibibigay ninyo pong special monthly offering. At akin na pong binibigay po ang lahat ng panahon sa ating beloved brother na ito, siya pong manalangin para sa ating pong special monthly offering. Amen. Amen. God bless po ating beloved ordained preacher, beloved Doc Alarcon. Mga minamahal, tayo po manalangin para po sa ating pong ipagkakaloob. Dakilat mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Kristo,
At sa napanalangin namin na magdagal Pastor Bang Siwel de Almeida Malpain, maraming salamat o Diyos sa patuloy na biyaya at pagpapala aming tinatamasa mula sa iyo Malpain noon. Narito po yung aming monthly offering, dakilang Diyos, basbasan mo po ito at palitan mo ng makalibong beses sa magkakaloob sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Praise the Lord! Oh, glory, glory to God. God bless you, beloved choir members. At mga minang, bago pa ating panalangin sa pagkatapos, sa pamag-ati minamahal na kapatid, beloved Brother Benedict, mga minamahal, patuloy po ang gawain, manalang gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa lahat-lahat po ng ating po minamahal na kapatiran, sa ating mga pinagpalang po, ating minamahal na mga bisita, at sa inyo po ay minamahal na mga webcast viewers, inyo po patuloy na subaybayan po ang ating pong Central live stream, mga minamahal, ang ating pong manalagwain, ating pong webcast services ay Wednesdays, Fridays, and Sundays po through FB page JM CM Central Live Stream at sa pamagitan report ng ating pong YouTube channel JM CM TV, mga minamahal. Every Wednesday, 12 p.m.
up to 5 p.m. At araw po ng Biyernes, ganun din po ang ating pong oras ng ating pananambahan. Biyernes mula po 12 p.m. up to 5 p.m. Also at araw po ng Linggo, Sunday from 10 in the morning up to 4:30 in the afternoon, mga minot. Meron po tayong TV program sa mga baguhan po. Mapapanood niyo po ang ating pong TV program, ang Jesus Miracle Crusade. It is being telecast every Saturday in the evening po. Sa gabi po ng Sabado yan, sa Channel 4 PTV4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour, ating pong TV Crusade sa Channel 4. At ang ating pong radio program naman, ang Jesus Miracle Hour. Ito po'y gabi-gabi Lunes hanggang Sabado mula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. Ating mga mapapakinggan yan sa DZME, sa radyo na po 1530 sa AM band 15, 30 kHz AM band on your radio dials, Monday through Saturdays, 11 p.m. to 12 midnight. Ang ating pong website, mabibisita ninyo po www.jmsam.org. At ang ating po mga linya ng telepono, naka-flash lahat yan, mga minamahal, upang sa mga nagnanais po mag-request ng prayer, mga minamahal, o magpapa-counsel po for prayer and counseling, 8372-9194 and 375-1148. I mean, mga kapwa Pilipino po na tumatawag po sa labas ng ating bansang Pilipinas, inyo na lamang po, just add the record na 02 po na Metro Manila, 02-8375-1148 for prayer and counseling. At mga sa mga ating pong mga pagbibigay sa ating pong church bank account, yan po ay sa BDO, sa Fairview po yan. BDO, Fairview, wherever you are, mga minamahal, you can deposit if every time na bumisita po ng bangko or even in the comfort, from the comfort of your own homes, niyo pong offices, just as long as you have yung pong computer. Yung pang phone po, mga minamahal, and you have the right connection po, internet connection, you'll be able to facilitate, mga minamahal, the transfer of your vows, pledges nyo pa mga tithes and offerings upang patuloy po, mga minamahal, at yung po may palaganap ang Ebanghelyo na kaligtasan niya po sa BDO Favorite. Ang pangalan po niyan ay buong pangalan ng ating pong banalagawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCAM or JMC, mga minamahal. Ito po isa pong savings account, SA, and the number is 000 000 po, 300-3902-68577, mga minamahal. At sa ating pagkatapos, kapag inayahan ang basa po ay tumayo po, mga minamahal. Kaili po, tayo na po ay tumayo at atin na po ipagkalo ang panahon sa aking minamahal kapwa mga ngaral, beloved Brother Benedict Porlae, siya po ang manguna sa panalangin sa ating pong pagkatapos. Amen. God bless po, beloved Doc. Tayo po mga minamahal ay dadako po sa ating pong pagkatapos. Tayo po dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mapagpahal namin Diyos ang mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa una't panlangin po na aming pong minamahal at ginagalang pastor, mahal na Panginoon, ang bawat sa amin, mahal na lubusan kami nagpapasalamat o Diyos sa paglangis mo sa bawat bahagi ng banal na gawain na yung pinagpala, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, maraming salamat higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, na minsanan po, Diyos, pinadama mo sa amin ang napakatamis na yung banal na presensya, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa bahagi ito na aming pong pagtatapos, kung paano mo kami, mahal na Panginoon, nihatid sa dakong ito, na kami pinag-ingatan mo, ginabayan mo, Diyos, maging sa aming pag-uwi sa kanya-kanyang mga tahanan, mahal na Panginoon, ihatid mo po kami ng maluwalhati na pag-ingatan po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. At dalangin po namin, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga minamahal na mga kapatiran dito po sa aming bansa, maging sa buong daigdig, mahal na pag-ingatan mo ang lahat ng mga anak sa mga kapangyarihang pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you all po, mga minamahal. Hallelujah. Pag-ingatan po kay ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa inyong pag-uwi. Hallelujah. Glory to God. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of my dearest Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.
heal my disease. You are the Lord, my healer. Hallelujah. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. We love you all in the Lord. Hallelujah. Hallelujah.